At nag-viral nga yung iyong comment tungkol sa pelikula. Kalat na kalat ngayon sa SOCMED, ah. Eh, yun nga, meron nga mga akusasyon na binayaran daw ako. Ha? Oo, para makapag-comment ng gano'n. Sa set daw, itong si Ruru, tsaka si Dennis Trillo, hindi nagpapansinan. Ay, bakit? Magkagalit sila? Ayaw mo pa sabihin, kuya, ayaw mo pa-interview kasi hindi ka nagandaan sa movie. Eh, kasi nga, yung iba sinasabi pa, ba't hindi daw natin binabalita? Eh, Ano? dumog na dumog na. Eh, kuya, ano naman si Gretchen Barreto? Isa pang binabato sa atin, ba't daw hindi natin chinichika yung tungkol kay Small Laude saka dun sa asawa niyang si Philip, saka meron daw third party. Oh. Hello mga kabit, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamalo! Ano po, si Ate Morena? At ito naman po si Papa O. Yes, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihihilig sa amin. Ay! Ichika mo na! Dali! Merry Christmas! Naku, ilang araw na lang ay Pasko na. Akala ko nga, risket. Ha? Nakakaloka nga, 3 days na lang. Nararamdaman niyo ba yung mga taong hindi naman nagpaparamdam sa inyo pero tuwing Disyembre nararamdaman niyo? Ha? Marami na ba nagparamdam? Oo, just comment below kung nakaka-relate kayo. Lalo na yung mga bikini men, you're so blessed naman. Ha? Naiirita ako sa gano'n. Yung parang, pinapag-guilty ka, gano'n. Anyway, ito na nga. Siyempre, malapit na ang Pasko. Malapit na rin natin mapanood ang 10 kalahok na pelikula sa Metro Manila Film Festival. Oo. Nakakailan ka na ba, Nay? So far, nakakatatlo na ako. Una dyan yung Topa. na binigyan ko ng rating na 8. Oh. Yes, sa aking Facebook post. Oo. Pangalawa 8 stars. Out of 10 yan, ah. Hindi ko pa naisusulat yung My Future You, pero nagandahan din ako dyan. Pang Gen Z naman siya, starring Francet. Oo, yun. Alam mo, napaka-importante talaga sa akin yung hindi ako naiinip. Kahit kunwari drama yung pinanonood mo, basta hindi nakakainip. Kaya My Future You, in fairness, My Future yan sa box office. Talaga? Yes. Sumunod, naku, Diyos ko po, talagang ako mismo nagpresenta na baka naman meron kayong advanced screening for Green Bones. So talagang tinext ko si Zig Dula, yung director. At Diyos ko, ayan, na-accommodate naman tayo at nakabilang tayo sa mga 30 na nanood sa Columbia Pictures sa Ortigas. At nag-viral nga yung iyong comment tungkol sa pelikula. Kalat na kalat ngayon sa SOCMED, ah. Eh yun nga, meron nga mga akusasyon na binayaran daw ako. Ha? Oo, para makapag-comment ng ganun. Wow, ha? Mag-withdraw na lang ako. Ganun lang kasimple. Ano ba? Sa tanda kong ito rito, parang wala ka namang naipon. Diba? At saka kung alam niyo lang ko ha, isa yung OG Diaz, pag meron kami pinapanood, tapos okay lang sa kanya, minsan, umiiwan siya dun sa mga maging interview. Salbahe, kalbahe. Umiiwan siya. Ayaw niya magsinungaling. Hindi po kasi siya sinungaling. Kapag sinabi niyang maganda, maniwala po kayong maganda. So, ibig sabihin, Mama Loy, kapag hindi siya nagpa-interview, pangit ang movie. Hindi naman pangit. Ayoko lang kasing yung kasi syempre tatanungin nila, gustuhan mo ba? Gaano para sa iyo kaganda yung movie? Yung tinatanong na gano'n, ang hirap na on the spot ka. Eh syempre ako, ipopost ko na lang kung gano'n. Diba? Kung ano lang yung gusto kong damputin na magagandang bagay tungkol sa pelikula, yun dadamputin natin. Kasi syempre, at the end of the day, namuhuna naman ang mga producers, diba? So, hindi para inega natin yung pelikula. Importante pa rin, makasili pa rin tayo ng magaganda doon. Yun ang pulutin natin at yun ang isusulat natin. Pero hindi para tayo magsabi ng hindi maganda yung isang pelikula. Kasi pwedeng hindi maganda sa atin pero maganda dun sa iba. At saka marami tayo na narinig na hindi naganda sa isang pelikula at tapos yung pinanood natin, ang ganda naman. Oo, diba? Ganun lang. Magkakaiba yung taste natin. Daming kaligoy-ligoy ni Kuya, no? Bakit? Ayaw mo pa sabihin, Kuya, ayaw mo pa-interview kasi hindi ka nagandaan sa movie. Yun lang Alam mo, paulit-ulit naman din. Yun lang. Baka kumalat yung
makeup ni Brenda. Kuya. Nakakaloka ka, Brenda. Basta ako, yung Green Bone, ayan, napanood natin, apakaganda. Oo. Alam mo, hindi ko sinasabi, Loy, yung mga salitang tampal-tampalin niyo ako pag hindi kayo nagandahan. Hoy, sinabi mo yan noon. Nung rewind. Oo, diba? Oo. Box office hit. Sinabi mo yun. Etong Green Bone, sinabi ko. Oo. Sinabi ko talaga, sabi ko, sana naman maganda sila, parang hindi na ako tampal-tampal. Tapos nagulat ka habang naglalakad ka sa kali, may tumampal sa'yo, no? Oh, bakit? Hindi ako nagandahan. Ganun ba? Oh, di ba sinabi mo, tampal-tampalin ka. Pero hindi, ito naman. Seriously speaking, ang ganda ng movie. Naku, gusto ko sanang i-spoil, kaya lang, di ba, baka manega naman. Pinakiusapan ako ng GMA Public Affairs na please po, wag po natin i-spoil. Gusto natin ma-experience sila yung ganda ng pelikula pag napanood nila. So, ayun, sumunod naman ako. Totoo po yan. Kasi ako nagtatanong kung tungkol saan yung pelikula. Ayaw niyang sabihin. Ano sabi ko sa'yo? Manood ka. Yun yung sabi niya. Oo. Diyos ko, pinalakpakan ko talaga. Alam mo, pag nakita mo yung dalawang artista na kasama mong nanonood, si Denny, si Ruru, pagkatapos ng pelikula, naku, talagang gusto mo silang yakapin. Naku, kuya. Kahit naman walang pelikula, gusto mong yakapin eh. Yung mahadera. Ay! Don't! Teka! Bukal na to. Bukal na to. Kaya, nakukuha rin si Mama Nagsuntugaki? Hindi, yayakapin mo sila kasi minahal mo na yung character nila. Oo, kuya, walang mali siya. Meron. Oh, yun. Okay na. Okay na. Happy ka na? Happy. Mga gwapo naman. At saka kahit tinanong mo wala pelikula, sabi mo gusto mo mayakap eh. Ay, naku, Diyos ko. Alam mo ba, wala dun si Ruru Madrid. Si Dennis, siyempre puring-puri ko si Dennis. Ang galing-galing niya. Grabe yung panahon, yung emosyon na binuhos niya rito sa pelikulang ito. No? Tapos si Ruru, talaga hindi ako nakatulog. Tinawagan ko si Ruru. Oh, bakit? Ruru. Oh. Ruyabot. Ha? Ruyabot. Hindi, joke. Sabi ko kay Ruru, Ruru! Sabi ko, minura ko eh. Oh, paano mo minura? Ina mo? Ha? Hayop kang husay-husay mo. Oh? Grabe, hindi ka masalita pero yung mata mo nagsasalita. Oh, talaga? Ang galing ni Ruru, grabe. Tapos natuklasan ko na lang mula kay Ruru, sabi niya sa akin, pinag-aralan ko talaga, yung minanifest ko yan, Mama Obs, kasi nung nanood kami ng Firefly, sabi ko, parang feeling ko magkaka-Filmfest entry ako next year. True enough, eto na nga yun, at sigdulay pa. Diba? Ay, Diyos ko. Kaya sabi niya, oh, ito na to, ito na to. Alam mo, kinarir niya daw talaga tong Green Bones. Kasi nga, una, gandang-ganda siya sa kwento. Pangalawa, alam mo, nag-workshop siya. Sarili niya, ha? Ah? Sarili niya, oo. Inano niya, in-enroll niya yung sarili niya para mas maka-immerse siya dun sa character na isang prison guard. Ay, teka lang, saan siya nag-workshop? Na dito o abroad? Dito. Ah, dito? Akala ko sa... Oo, kwento pa ni Ruru. Sa set daw, itong si Ruru, kasi Dennis Trillo, hindi nagpapansinan. Ay, bakit? Magkagalit sila? Hindi, kasi nga, doon sa pelikula, naku, maka-spoil ko na. Sabi ko, kaya hindi kayo nagpapansinan kasi nga sa pelikula malalaman ninyo kung bakit hindi sila nagpapansinan. Ano? So, hindi sila nagpapansinan, nagkakaintindihan sila na hindi sila nagpapansinan. Kahit ang mga production staff, hindi niya masyadong kinakausap. Tapos, meron siyang klase ng song na lagi niyang piniplay para mas mahigop niya yung kanyang character. At higit sa lahat, eto. Oh, ano? Sabi ni Ruru Madrid sa akin, alam mo ba, meron akong cologne, na yung cologne na yon parang baby cologne na green. Yun daw ang lagi niyang cologne na ginagamit sa tuwing meron siyang shoot ng Green Bones. Bakit? Para maalala niya yung kanyang role, para maalala niya yung character niya. Hindi siya kumawala sa character, kaya lagi niyang naaamoy yung baby cologne na green. Ah, dahil nandun niya sa pelikula? Wala. Ah, okay.
ano lang to, yung kumbaga, ito lang yung pagpoproseso niya. Para mas maramdaman niya at mas maiarte niya ng tama yung role. Sakto. Ang husay. Ang husay ni Ruru. Sabihin niyo nang hindi siya magaling sa Lolong o sa Black Rider. Ay, iba. Kaya sabi niya, iba ho kasi yun sa TV, iba ho kasi yun dito. Talagang binuhusan ko to, Mama Ogs. Kaya, ang dami kong payo kay Ruru. Sabi ko, sasampalin kita, huwag kang magbabago. Ito, makakapagpataas ng premium mo, itong Green Cones. Talaga? Oo. Kasi nga, galing din sa wala yung family niya. Kaya mahal na yung kanyang craft. Akala ko may kinalaman yung green cologne sa green bones. Hindi. Oo. Hindi, tinamang green para maalala niya yung kanyang karakter. Ang galing. Oo. Pero kuya, sana niyakap mo. Si Ruru? Oo. Bakit? Mama Noy, parang patunayan niya kung talagang naka-baby kulong. Sige, turuan mo kung paano siya yayakapin sa telepono. Sige. Telepono. Di ba nga kausap? Di ba nga, Ruru? Ruru your boat. Di ba nga? Anyway, si Dennis lang nakausap ko doon. Si Dennis na lang niyakap ko. Ay! Amoy cologne din? Hindi. Ano? Amoy Jeneline. Ayun. Si Jenny niyakap mo kuya, kaya alam mo yung amoy. Alam mo, pampasira ka ng araw, Ren. Ang gulo. Mautog na naman ako na! Ay! Ano ba? In-enjoy mo, Bakit? Si Dennis nakausap ko. Tsaka si Direk Zig Dulay. Ay, Eto. Dennis, anong paghahanda mo rito? Dito, ano ba? Pagbago ng look, syempre, of course, yung pinakauna, nag-aral kami na sign language dahil kailangan talaga dito may yung FSL na ginagamit. Ipapayat ako ng konti para magmukhang medyo butong. Yun lang, kasi magaling yung nag-guide sa amin, si Drexik. Magaling yung mga katrabaho ko, sila Ruru, kahit sila Bikoy, sila Roy, sila Wendell, lahat sila talagang binigay rin nila lahat. Perfect ang cast. Naging effective. Sobra. Dapat madagdagan ng sine. Sana 40 plus lang, Direk. Ngayon, just today, kakabalita lang nila na 40 pa lang kami. Parang dati, 30 plus na ngayon. Kasi ngayon, nag-40. So sana madagdagan pa kasi gusto talaga namin na mapanood siya ng mas madaming tao. Mas, para, alam mo yun, mas madami yung mapang-abutan ng mensahe na gustong i-abot ng pelikula. Tapos, at syempre, para ma-witness nila si Dennis at si Ruru. Ayan. Congratulations in advance. Thank you po. Thank you sa oras ninyo. Sa dalawang oras na binigay. Kunwari advance na to. Nanalo kang best actor, Dennis. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, huwag na tayo magkumpetensya. Tigil na muna natin yung kagalingan, yung talento. Enjoy natin lahat ng mga 10 entries dahil lahat yan talaga for sure magaganda yan. Kaya thank you po at nasilip ko pelikula. Grabe, lahat ng tao umiyak. Nanghiram pa ako ng tissue. Talaga? May akong tissue sa... Grabe, akala ko talaga hindi mo tatakasan tong pelikula. Sa December 25, sabay-sabay tayong lalaya. Hindi tayo tatakas. Ayun, abangan nila. Siyempre, katulad na sinabi ni Dennis, panoorin nilang lahat yung 10 pelikula sa MMFF. Pero sana unahin nila yung Green Bones. Ayan. Ako, Diyos ko. Grabe. Na-excite na ako dahil sa MMFF. Ano ko naman panonoorin? Napanood mo naman na yung Topak Napanood ko na yung Topak. Good yun. Yes, yung very My Future good. yun, hindi mo pa napanood. Yes, yung dalawang yan. Siguro yan yung mga nasa top 5 na una kong uunahin. Kasi usually 3 hanggang 5 yung pinapanood ko on Christmas Day. Kasama ang aking pamilya. Yan ang aming tradisyon
Lagi yan. Nakapila na yan 3 hanggang 5 kung anong kaya. Itataya ko yung aking kredibilidad dyan. Naku, hindi nyo pagsisisihan ng Green Boom. Promise. Yes. Talagang ang husay ni Zig Dulay, sobra. Ricky Lee ang sumula. Ay, kaya naman pala. Kasi Angie at Piensa. Ay, ang husay. Diyos ko, alam mo, di ba nanonood tayo ng mga Korean movies? Yes. Diyos ko. Nakakaloka. Ay, parang ka nanonood. Di ba ang huhusay nilang gumawa ng pelikula? Ito parang ganun yung pinanonood mo. Talaga? Ganyan? Ganyan ka nanonood? Kaloka. Anyway, basta congratulations sa GMA Public Affairs. Maraming salamat sa inyong pag-aasikaso. Unang-una. Daya, gumising ako ng 7 a.m. para sa 10 a.m. na screening. Talaga? Nakakaloka, di ba? Ganun ako karubdob na mapanood ng isang Zig Dulay film. Anyway, ito na. So, ngayon natin ginagawa. Ito mamayang gabi naman ay mapapanood naman namin yung And the Breadwinner Is. Ito yung, excited. Yes. Excited ka na ba, Brenda? Hindi ako kasama, kuya. Bakit? Hindi ako invited. Ba't ka ba hindi na-invite? May nasabi ka yata. Hindi ko naman yung sadya, kuya. Ewan ko sa'yo. Basta, kasi kaming 4 invited, si Brenna hindi. Tapos ang ending yun na naging issue. Bakit hindi na-invite si Brenna? Ba't nga ba hindi invited si Brenna doon sa special screening? Kung meron kayong sa mga past episodes ng OGD Showbiz Active, paki-comment below kung bakit. Ano pong sa tingin nyo bakit? Sa susunod na natin yan mari-review. Yes! Ayan. Pero syempre, hindi lang naman itong 3 pelikula na to na napanood natin ang dapat yung panoorin. Alam nyo, marami kayong choices. Importante lang, lahat sana makapag-participate ng panonood para, alam mo na, mabuhay ulit ang industriya ng pelikulang Pilipino. Yung maitulak natin ng mga tao na manood. At alam mo na, kahit medyo mahal ang sine ngayon, mukha namang magaganda lahat ng mga pelikula. Mukhang pinag-isipan, pinaghandaan, di ba? Tsaka over the years na, di ba, sa mga MMFF, dahil nga paganda yung kalidad ng mga pelikula, kaya through the years, nakikita natin na, at syempre, nagbabago din ang panlasa ng mga tao, di ba? Na nakikita natin na hindi mo kailangan ng sikat na artista o ng malaking production para tangkilikin. Kahit yung mga simpleng pelikula, basta maganda ang kwento at pagkagawa ng pelikula, dinudumog ng mga mamamayan ngayon, di ba? Speaking of dinudumog na naku, kung gusto natin balita, dinudumog si Sunshine Cruz at saka si Atong Ang. Bakit? Kasi nga, yung iba sinasabi pa, ba't hindi daw natin binabalita? Dumog na. Na mukhang may relasyon si Atong Ang at saka si Sunshine Cruz. Nagsimula kasi parang sa sabungan yan, di ba? Yes. Parang nag-kiss si Sir Atong Ang kay Sunshine. Yes. Doon. Not once, but twice. Nahuli ng camera biglang napaamin na lang sa bilyonaryo. Yes. Itong si Sir Atong Ang. Kaya naman, napaamin naman. Naging honest naman si Sir Atong na yes. Kinonfirm niya na habay sila ng relationship ni Sunshine Cruz. So yun naman, hindi ba? At wala namang dinidinay si Sunshine. Kuya, ano naman si Gretchen Barreto? Well, as far as I know, wala namang pag-aming direkta mula kina Sir Atong at kay Gretchen ang kanilang relationship, kung meron man, talaga nakikita lang sila sa magkasama, sa sabungan, sa minsan meron pang nakadukot ng picture sa aeroplano, di ba? Pero walang direktang pag-amin mula sa kanila. Hindi naman natin alam, baka nga wala na sila. Kaya naman sumigway na sa iba si Sir Atong Ang. Sino naman tayo para humusga, hindi ba? Naku, kuya, di ba may jowa talaga si Gretchen? Sino naman tayo para humusga? Ulit-ulit, kuya. Sino nga naman tayo para humusga? Naman. Hindi pa ending. Doon ka naman nakasundo. Hirap.
We love you, Ma'am Gretchen! Basta mahal natin si Gretchen. Yes. Sunshine. We love you, Miss Sunshine! Kahit si Sir Atong ang, ayan. Yes, love Sir natin Atong! yan. Hello po! Eh, si Cesar Montano nag-comment, Ano sabi? tungkol din sa relationship. Ano sabi? Eto nga na yung nasusulat. Basa. Oh. Saludo ako kay Atong for being a man enough to admit his relationship with Shine. I sincerely wish that they will live happily ever after. They both deserve to be happy. When Shine is happy, that means our 3 daughters are happy too. And as a father, my daughter's happiness is mine as well. Oh, supportado naman pala ni Kuya Buboy eh. Oo. Naiintindihan ni Buboy yan. Oo, kasi understanding siya, no? Nakaka-relate siya, Mama Noel. Alam mo, yan ka na naman, Rena, oh. Alam mo, pag ito talaga nasa likod natin, parang pinapawisan. Bukas naman yung aircon. Kaloka ka, Brenda. Ay, basta. Ay, teka lang. Isa pang binabato sa atin, ba't daw hindi natin chinichika yung tungkol kay Small Laude saka dun sa asawa niyang si Philip, saka meron daw third party. Oh. Anong issue? Eh, ayun nga, yung issue. Baka daw kaya hindi ka chumikchika about it is dahil nga naabutan ka, dahil may chikang. Pinapan-news blackout daw kasi yun ng sister ni Small Laude na si Miss Alice Eduardo. O, hindi naman totoo yun, Doy. Ano ka ba naman, Diyos ko? Oo nga. Unang-una, hindi naman gagawin yan ni Ma'am Alice Eduardo. O, kung gusto man niya busalan yung bibig o yung panulat ng mga vloggers, ang dami-dami niyan. Lalabas at lalabas talaga yan. Oo. Actually, wala pa naman direct ng pag-amin mula kay Small Laude at kay Sir Philip na yes, we had a fight or we have marital problems, blah, blah, blah. Wala. Instead, ang nakikita natin ay ang masayang mukha sa posing ni Tita Small. Yes. O pati masayang pamilya, magkasama pa sila ng mister niya. O despite the fact na may mga lumalabas na mga screenshots na nahagip sa vlog ni Small Laude. Na ngayon daw ay wala na dun sa vlog ni Small Laude. Kaso naresibuhan ng iba na kaya kumakalat sa SOCMED nga yung mga pictures. Na tinatanong ng iba na, so kung lagi siyang nandun, does it mean na aware ba si Ma'am Small sa presence ng girl? Hindi ko nga alam yan eh. Kasi nga, syempre, pag medyo nahihirapan tayo pag digital sensation as compared to movie and TV personalities, hindi ba? O eh, syempre, ito hindi naman artista. Parang kumbaga, may privacy pa rin sila. Meron pa rin silang karapatan sa kanilang pribadong buhay. Kaya lang nga, nauuso yung mga screenshots. Oo eh. O kaya sumasabay ito. Parang araw-araw may bagong lumalabas, no? Oo, ayaw naman nating i-detalye pa o tilad-tila rin kung ano yung mga nakalagay sa yung conversation ni third party at ni Sir Philip. Oo, sana magkaayos sila, no? At maraming ang pumuri kay Tita Small sa kanyang naging attitude towards the issue. Oo, na okay lang siya na maganda pa rin ako. Parang gano'n ang ibig sabihin ng kanyang mga posts. Unbothered? Unbothered, exactly. Diba? Ay, ituloy-tuloy mo lang yan na Tita Small. Yes. Yung ganyang klaseng attitude. Tama yan. Oo. At saka syempre, hindi ang third party ang wawasak ng pamilya. Lalo na at nakita ko rin yung mga anak, yung kung paano itrato ni Tita Small ang kanyang mga kasama sa bahay. Sila Lord. Oo, diba? Na sila ay well taken care of. Yes. Ni Madam Small. Oo. Kaya ako, kuya, may pakiusap lang ako sa mga netizen. Anong pakiusap mo? Of course, no bashing! Parang mahirap version. Kuya? Parang squashy version. Ewan sa'yo, Brenda. Diba? O, ayan, katulad nito, nahagip ng camera, si Dominic Roquette, si Sue. Sue Ramirez, na magkasamang tumatawid, magka-holding hands. Diba? Ayan, So, alam sila na. Ayan, diba? Oy. Baka naman, gentleman lang si Dominic, naalala yan. Ano ba naman, sa pagtawid ba?
magtawid natural. Kahit naman ako... Pero ang sweet ng pagkakahawak. Kahit naman ako loy, no? Kung babaeng tumatawid kami, alalahin ko, talagang hahawakan ko sa kamay para hindi masagasaan. Pero kuya, huwag ka mag-expect na may hinlove sa'yo si Shua. Ay, Brenna, ano ba? Hindi mo. Although sinabi ni Dominic Roque, no, sa isang panayam ng ma-corner siya, we're dating. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy, mga nanonood pa sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na! Click nyo po yung subscribe button na nandiyan sa baba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. And thank you so much, Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Dyan po yan sa Mother Ignacia, tapat ng ABS-CBN sa Grandia Place. Ano yung binabalik mo dyan, Nay? Wala ka namang wrinkles, Gaga, syempre, maintain ng ano yan. Yes! And Merry Christmas! Naki-Christmas party tayo sa kanila. Yes, ayan, diba? Ano saya-saya. Ang bongga ng mga papremyo, diba? And of course, Dr. JC Solis. Ang aming mga nagniningning ng ngiti ay dahil kay Doc JC ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat po ng Christ the King Church. At kung kailangan po ng cakes for all occasions, nandyan po ang Honey Glaze. Thank you so much! Ayan. At syempre, Pamrena. Yes, hello mga ka-update! Papalaw naman po ng aking FB page at yung rena ko, M-R-E-N-A. Yes! Ideal Vision, thank you, Doc Jessica D. Yes, Doc Jessica, alam mo na, thank you so much sa lagi mong pag-suporta sa amin. Yes. At lagi mong pagpanood sa Quizmosa. Na 250 na ngayon, up to 350. Okay. Ay, 1 hour? Gusto mo yan? 1 hour? Ang Diba? bongga. At syempre pa ang ating panayam kay Gladys Reyes at kay Christopher Rojas. Talagang nilusob ko sila sa That's Diner sa kanilang branch dyan sa Cainta. Dyan sa Santa Lucia. In fairness, hindi nyo na kailangan umakyat ng Tagaytay. Masarap ang kanilang bulalo. At saka hindi nakdakan. Diba? Kaya ang daming kumakain dyan. Eto, ngayong syempre, allergic kayo sa ganyan, lalo na artista. Napuputukan lagi artista pagdating sa investment kasi yung instant trust nung tao, andun agad. Madali kasing kumuha ng pera Madaling ubusin yun For 2 years now, wala akong pera sa sarili ko. Wala bang mga yung mga customer magaganda, medyo umaano sa'yo? Maali-aligid o ano? Pag nakakita ko na maganda, na-appreciate ko naman. Yung ganda nun. Kunyari, uumpisahan sa magtatanong about the restaurant, ano yung specialty, tapos magpapareserve ko, no? Biglang, alam mo yun, may niyo-U-turn. Talaga? Yes. May ganun? Siyempre, di ba, pag may nabasa ka ng ganun, tapos ang ending, parang nakukonsensya, bigla mag-a-apologize. So, yung phone niya, kaya mong pakialaman? Pero hindi ko ginagawa. Ever since, hindi kami ganun Hindi totoo yan. Alam mo, ba't naging ganyan na siya sa akin? Tama, ikaw talaga, paka-plastic mo, Baka sabihin, sinungaling ako, ano sinasabi? Pinakailaman niya yung phone ko. Hindi ko maalala. Ano yan? Hindi ko naalala yan. Siya. Ay, naku, edit out niyo yun. Ayan. Sa OGDS Inspires po yan na nasa I1 TFC na rin po. Yes. Siyempre, ang ating pasasalamat sa Trajet International Travel and Tours. Yes. Kung meron kayong mga family tour, ayan, kahit saan sa Asia, sa US, sa Europe, naku. Yes. Yan po, legit ang Trajet International Travel and Leisure. Ayan po dyan. Kasi kami, magbabangko kami. Yes. Sila rin ang nangalaga sa amin. Nag-Korea, nag-Japan na kami. Sila rin ang nag-asikaso sa amin. Kaya legit yan, At syempre, maraming salamat, Mama Nors. Ay, Mama Thank you so Nors, much sa iyong... thank you. Ang dami ng order nila. Sorry, hindi na kayo makakasingit. Ay, talaga ba? Sa Order ako Yung Dico Balls nila, napaka mabili.
tsaka yung kanilang Biko Classic. Ang sarap kasi nila, consistent in fairness. Pag meron din silang dinakdakan, meron din silang dinuguan. Oo, ha? May puto din. Oo, ayan, sa Mama Norse lang. Diba? Mama Norse, Biko Latik at iba pa. Yes, yan ang hanapin nyo sa FB, yan po tsaka sa IG rin. Yes. Nail Cocktails, thank you so much! Ayan, oo. At syempre, Maring Rose Santos ng White House Care. Yes! Thank you so much. Oo. Alam niyo na yung mga NCLEX sponsors dyan, mga nurses. Ay nako, eto na ang pagkakataon ninyo para kayo ay makapagtrabaho sa New York. Yup! Malay nyo, maging residente din kayo dyan. Malay mo. Basta NCLEX sponsors kayo. Kaya kumunik lang kayo dyan sa White House Cares. Okay? True. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Austin O.G. Diaz, na lagi nagsasabit, nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Kaya hindi na imbitahan si Mrena eh. Oo. Taklesa, ayan. Paano nakapagsabi ng gano'n? Ha? Sabi, kung matagal na, ano yung sinabi mo ba? Uy, hindi ko na nga maalala. Kala ko nakalimutan eh. Ha? Ikaw eh.